Welcome back sa ating channel, at kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na ang subscribe button and notification bell para laging updated ka sa ating mga videos. Ngayon nga pala meron tayong Vivo Y17 na phone. So check natin kung ano ang pinakasira talaga niyan. Try natin muna i-charge para makita natin kung magkakaroon ng display. Kasi sabi ng may-ari nito ay ito ay nabagsak, kaya nabasag daw yung LCD. So tignan natin, konfirmado na yung LCD nga ang problema nito. So makikita natin na maliit na lang yung screen o yung ilaw sa screen niya. Talagang basag yung kanyang LCD. Okay, so papalitan natin tong LCD na to. At yun nga, nag-order na tayo online ng LCD nito. Kaya nung inantay natin dumating, eto, buksan na natin. Una muna, tanggal natin muna yung SIM tray. Ayan. Para pag binuksan natin yung back cover, hindi na tayo ma-hassle at madali na natin tong matatanggal. Ang kwento nga pala sa atin ng may-ari ng cellphone na to ay natapunan pa daw ng oil or ng baby oil itong cellphone na to. Okay, so antayin na lang natin habang binubuksan natin yung phone. Check natin mabuti kung ano yung nandun sa loob, kung grabe ba yung pagkakatapon ng oil, kumalat pa. And by the way, lilinisin na rin natin yung pinaka charging port niyan, yung pinakababa, kasi nakita ko medyo madumi na rin yung area na yon, lalo na yung sa charging port niya. Normally yun yung madaling dumumi. Ito nga pala yung na-purchase nating LCD online. Ay trusted na po natin yung ating seller dito. Ipopost ko na lang sa comment section yung ating seller para dito sa LCD, at never pa tayong nabigo ng mga in-order nating LCD sa seller na to. And sana naman seller. Okay, so ayan, kung makikita ninyo, working naman yung LCD nya, kaya subscribe na, and huwag kalimutang i-tap yung notification bell para lagi kang updated sa ating video. And mapapansin nyo maganda yung quality ng LCD na nabili natin online. Sige, try natin. Tanggalin na natin yung old LCD para maikabit na natin itong bago. Alam nyo guys, dahil basag na itong LCD natin, lalagyan natin siya ng scotch tape para hindi kumalat or mag-shatter yung glass. Ayan, so lagyan natin sa mga gilid. Dahil maliit lang yung ating scotch tape na nakuha, yung mga gilid ang nilagyan natin, and then pa-cross para hindi kumalat yung LCD. Minsan kasi nag-shutter yan pag tinutuklap. So ingat-ingat lang din tayo guys. Dapat protektado tayo lagi. Hindi natin ma-damage yung ating mga mata kung sakaling tumilamsik ang glass dito. Okay, so tanggalin natin yung connector ng sa charging. Okay, and this time tatanggalin muna natin yung pinaka board nya. Okay, so ito, ginagawa natin dito is pinaiinitan lang natin ng hot air sa medium level ng heat lang, yung hindi naman siya sobrang mainit, yung tama lang, parang blower lang. Okay, so hanggang sa lumabot lang yung, or mas madali na siyang tuklapin. So kung makapansin nyo dito, talagang malambot na yung gilid nung old na adhesive. So madali na siyang tuklapin, hindi ka na mahahassle. Minsan pwede naman natin lagyan to ng liquid para mas madaling matanggal yung LCD.
doon sa mga pagka every time na or pagka tinutuklap natin yung LCD. May liquid, iba ginagamit ditong liquid ay yung either alcohol or yung fluid ng lighter. Okay, so linisin natin yung base o yung frame na kakabitan natin o lalagyan natin ng glue. Ang gamit nating glue dito ay yung T7000 na black glue. Ito yung karaniwang ginagamit natin sa ngayon, yung mga bagong unit, lalo na yung maninipis. Okay, so this time itong glue na to ay gamit na, so ayaw na niyang mapisil doon sa dulo o yung pinaka nozzle niya. Kaya ang ginawa natin dito, ginupit na lang natin yung pinakapitan. Yan, para mapigyan natin ng husto yung laman na glue. Okay, so talagang yung mga gilid-gilid lang ang lalagay natin. So naglagay na rin tayo ng konti sa gitna para mas maganda yung kapit ng LCD. Kasi ang may-ari nito ay gamer, so madalas siyang maglaro. So, normally pagka nag-iinit yung phone, nangyayari dun sa adhesive is lumalambot din. So napapansin natin na bumubuka yung LCD ng phone natin. So madali siyang matanggal. Ayan, so sa ngayon wala tayong available na goma or rubber band, so ang lalagay natin ditong pampakapit or yung tinatawag natin pampahigpit para totally maganda yung kapit ng ating LCD sa frame ay scotch tape. Pag wala tayong available na rubber band, so ayan, scotch tape lang natin sa taas, sa baba, at ganun din yung sa gitna, lalagyan din natin siya ng scotch tape. Okay. Yan. So yung mga gilid niya nagkakaroon siya na yung parang tagas ng glue. No, so pwede naman siyang linisin ng kamay or punas-punasan lang natin para matanggal, para hindi magalas hawakan yung gilid, no. Kasi nandun yung tumitigas na na glue sa gilid. So pwede niya matanggal ng kamay, daliri, ayan. Ako, ginaganyan ko lang siya para hanggang sa matanggal. So malalaglag, makikita mo nalalaglag dun sa baba, no. Okay, so set lang natin siya after, and then ito na, nakapag na tayo ng ilang oras na pag-aantay. So tanggalan na natin yung scotch tape na nilagay natin, so pwede na yan. Okay, nga pala, no, pagka magdidikit kayo ng glue na to, T7000 or B7000, isipin nyo lang lagi na hindi agad ito ididikit pagkatapos natin lagyan ng glue. Okay, so parang yung rugby, diba, pagka magdidikit kayo ng rugby sa inyong mga sapatos, hindi nyo muna ito pinagdidikit agad-agad, o magantay lang kayo ng ilang minuto para matuyo, or yung iba nga inaabot ng 1 hour bago nila idikit. Pero dito sa T7000 or B7000, bilang lang kayo ng mga 10 seconds or 15 seconds and bago nyo tuluyang ilagay yung LCD nyo o bago nyo ikabit yung LCD, para ang mangyayari dyan is hindi sumingaw yung sa glue. Sumisingaw kasi yan kaya nagkakos yan ng nagkakaroon ng yellow stain sa inyong mga LCD. Ang mga LCD pa naman ngayon ay maninipis na yung gilid, unlike before na makakapakikita mo yung kapal ng gilid niya at saka yung taas. So sa ngayon parang na siya, sobrang nipis na nung gilid, so halos frameless na ang itsura. So mas makitid na yung nalalagyan ng glue. Kaya pagka nasobra ka ng lagay ng glue, ang nangyayari is pumapasok siya dun sa ilalim ng LCD, nagmo-moist or parang sumisingaw dun sa LCD, kaya nagkakaroon siya ng reaction dun sa LCD mo. Kaya yun ang nagiging cause ng yellow stain or yung spot dun sa area na nilagyan ng glue. Pero yung iba, ang nangyayari is for how many days nawawala din naman.
hanggang sa nagfa-fade na siya na nagfa-fade ng tuluyan. Pero sa experience ko naman, wala pa namang ganong nangyari kasi nga dapat sinusunod yung procedure na hindi agad-agad dapat ididikit or hindi ka maglalagay ng sobrang dami ng glue. Kasi yung iba, gigil na gigil, gusto kong dikitan. So, ang nangyayari, tumatagas or pumapasok doon sa loob o sa ilalim ng LCD yung mga glue. Kaya nagkakos siya ng yellow stain. So, yun ang dapat nating iwasan. Okay, so this time ito, nagkakabit na tayo ng battery. So, lagyan muna natin siya ng adhesive ng double-sided tape. Okay. Alright, so ito, matetest na natin dito ng buo yung ating phone gamit na yung bagong LCD. Although, natest na rin natin kanina siya bago natin ikabit. So, this time, nakakabit na ng tuluyan yung ating LCD and charge natin. Okay. Oh, yun. So, working naman ang ating LCD, no? So, dahil may password itong cellphone, so matatry lang natin dito yung camera. Kung maganda yung quality ng camera, ibig sabihin maganda yung quality ng LCD mo kasi nagbabari yan doon sa sa parang resolution nung LCD mo. At ito na nga, pogi na uli ang cellphone ng may-ari na to. Good to go na to at matutuwa na siya ang may-ari nito. Thank you for watching.